is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Father. Blessed be the name of the Lord, for from everlasting to everlasting, you are God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, at yung mga nasa Pilipinas na rin, yung mga dati kong kaalsad group, nasa Doha, Qatar din. Magandang umaga. At sa lahat pa po na nai-forward ang pag-aaral na ito, welcome na welcome po ang bawat isa. You can study with us all the time. At welcome po at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, good morning, Sister Tess UC. Ayan, purihin ang Panginoon. Sister Maricel Gamulo Tolentino, ang magkapatid. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, luwalhatiin ka sa araw na ito. Ikinasisi at ikinagagalak namin na kayo ang aming Diyos na nagmamahal sa amin ng gayon na lamang at ang kapayapaang di malirip, kagalakan, hindi mabibili, pag-ibig na napakalalim ang iyong patuloy na binibigay sa amin. We love you too, Lord. Minamahal ka rin namin. Gusto naming masyahan ka, mapurihan ka, mapagpala ka sa bawat buhay namin. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw po magbigay ng karunungan, kaalaman, katalinuhan, pangunawa sa bawat isa sa amin. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang gumagawa niyan. Lead us, Lord. Pangunahan niyo po kami. We praise you, we bless you. And all the people who will hear and listen, will listen carefully to obey. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Sister Agnes David, Sister Evelyn Oblea, ayan. Sister Irene Javier Bautista, yan, good morning. Sister Norma Liman, good morning sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa kahapon po, sinimulan natin, kasi nga, this is a new week, di po ba? Sino ba ang nauuna? So, natutunan natin na ang unang-unang minamahal natin ay ang Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa. Ibigin natin ating mga kaaway. Ibigin natin ang kapwa natin ng tapat. Hindi lang nang nagkukunwari yung tapat. Kaya nga, ipinakita na ng Panginoon ang tunay niyang pag-ibig sa atin, kaya tayo man ay ganun din kung umibig. Maaaring masabi natin na kapag ikay umiibig, nasasaktan ka. Pero alam niyo po, sundin muna natin ang pinagagawa ng Panginoon bago nating sasabihin masasaktan tayo. Sapagkat ang nais ng Diyos ay maging kawangis natin siya sa kanyang pag-ibig. At tayo ang daluyan niya ng pag-ibig na yan dito sa lupa. Kaya sabi sa atin, ipakita ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Tumulong sa mga nangangailangan bilang tanda ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Yun po. So ngayong umagang ito, pag-aaralan natin ang pag-ibig at ano ang relasyon niya sa pagpapakumbaba. Kasi pareho pong importante rin yon. Umiibig ka ng may kapakumbabaan. So, simulan po natin yan. Kasi nga, kailangan nating maunawaan ano ang pagpapakumbaba. Ito po, ang pinanggalingan nito, ito'y nagbubuhat sa pagkakaroon ng tamang pananaw sa Diyos at sa iyong sarili. Yun po. Yung humility po, hindi lang yung kababaan ng loob na sinasaktan ka na, okay lang sa'yo. Hindi naman po ganon. Hindi po yung humility yun. Para sa ating mga tao, hindi tayo nilalang ng Panginoon at iniligtas ng Panginoon para tayo dinadown ng ibang tao. Hindi po ganon. That's not humility, that's false humility. Ang tama po doon ay ang kailangan na iintindihan natin ang tama nating pananaw sa Diyos na siyang nakatataas sa lahat ng bagay at siya talaga ang ating sinasamba, pinapupurihan, pinasasalamatan, dinadakila. At tama rin ang ating pananaw sa ating sarili sapagkat tayo nilalang ng Diyos sa kanyang wangis at binigyan niya tayo ng kakayanan. So unique
para sa atin. Kaya pag-aaralan nga natin to. Ito po, simulan natin in Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Yan po, good morning, Sister Mariat Carlos, Brother Nan Carion, Sister Rowena D. Manalo. Ayan, habang binubuksan ninyo ang inyong ang Biblia. Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh, ayan po, sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya. Ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakakilalit, pagkakaunawa sa akin. Sapagkat akong si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, karunungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Dalawang bagay po kasi ang pinakauna sa ating mga kaugalian. Yung ugali natin, yung sino tayo. Dalawang bagay lang. Yung tamang pananaw sa Diyos at sa tamang pananaw sa iyong sarili o yung kabaligtaran nun, ang dyablo. Sa Diyos, ito ay kababaan, kapakumbabaan. Yun ang makadiyos. Diba? Sabi niya, blessed are the poor in spirit. Pinag-aralan na natin. Mapalad ang mga aba. Diba? An honest estimate of ourselves. Yung totoong pananaw natin sa ating sarili na alam natin na wala tayo kung wala ang Diyos. Alam natin at nakilala natin na siya ang pinanggagalingan ng buhay. Siya ang pinanggagalingan ng ating talento, kakayanan, lahat, karunungan, lahat ng iyan galing sa Kanya. Kakayanan na makapagtrabaho, makagawa. Alam niyo po, kahit sa siyensya, even in science, they are amazed, ika nga. Kahanga-hanga ang pagkakagawa ng Diyos sa tao. From the coordination from the mind to the hands, halimbawa, or to the feet, or to any parts of the body, mayroong coordination yan. Hindi lang basta-basta ang katawan. Hindi natin nakikita, hindi natin nahahalata kasi nagfa-function na tayo. And even in our eyes, yung ating mata, to communicate with the brain sa mga bagay na nakikita nito para maintindihan natin whether that is bright, that is dark, kahit na anong bagay. It all comes from the Lord. Galing yan lahat sa Diyos. Kaya nga sabi niya, yun namang kabaligtaran nun ay yung mayabang, yung ma-pride, ika nga. Mataas ang pananaw sa sarili na parang sila na lang ang tao dito. Magaling na sila, wala nang makagagaling sa kanila. Yan ang ugali ng dyablo, ni Satanas. Yung sumuway sa Diyos, kabaligtaran ang kanyang ginawa. Kadiliman ang ginagawa niya. Tinutokso niya ang tao para masira ang kanyang relasyon sa Diyos. Pero ang Diyos, ang itinuturo sa atin ay yung mismong kaugalian niya. Kaya nga, tayong tagasunod ay magkakaroon din ng ganong pag-uugali. So ngayon, sabi niya, binasa natin kanina itong talatang Jeremiah chapter 9 verse 23-24. Sabi ng Panginoon, huwag ipaghambog. So, yung statement ng Panginoon, huwag mong ipagmamalaki, huwag mong ipaghahambog, sabi niya. Na marunong ka, pantas ka. Kanino galing ang karunungan? Sa Diyos pa rin. Diba? Karunungan, malakas siya, taglay niya, mariwasa ang buhay niya. Alam niyo po, kung i-imaginein mo, kung minsan pumapasok sa feed mo, ika nga, yung mga taong very famous. Very famous. Pero makikita mo na sila rin, nakakaranas sila ng mahigpit na mga pagsubok. Ang mas matimbang doon, ika nga, they are public figure. Ibig sabihin, kilala sila ng publiko.
So, ang tao, ang dami-daming sasabihin. Dami-daming i-comment. Kaya nga po, alam nyo, kung pagbabasihan lang natin ang mga sinasabi ng mga tao, masisiraan na tayo ng bait. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, ang sinasabi ng Diyos sa atin, ang pinakikinggan natin. All else, yung mga paninira, panggugulo, pang mga opinyon ng tao, wala na tayo doon. Kasi kung nakikisali pa rin tayo doon, paano masasabi na tayo ay kakaiba? Iba tayo. Magmula nung tayo tumanggap sa Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, inihango niya tayo magmula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. So, ibig sabihin, ang buhay natin nasa maliwanag na. Kahit man na ikaw ay kilala o hindi, manatili tayo ng may pagpapakumbaba. Kaya sabi niya, huwag niyong ipaghambog lahat yan. Galing sa akin lahat yan. Parang sinasabi ng Panginoon sa atin, galing sa akin lahat yan. Anong ipaghahambog mo? Kahit lahat ng kayamanan, meron ka. Diba sabi ng Panginoon? Ano bang mapapala ng tao? Mapasa kanya man ang buong mundo kung nawawala naman ang kaluluwan niya. Sabi niya. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Sabi niya. Kaya matimbang pa rin, pinakamaigi, pinakamataas na tayo ay kumilala sa Diyos, magbalik loob sa Kanya, magpakababa, aminin na tayo nagkasala, na Siya lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Sa Kanya lang yun ang gagaling. Kaya nga, mag-iiba na talaga ang ating kaisipan, damdamin, pananalita, pagkilos, lahat-lahat magbabago. It will now reflect, ngayon, ang makikita nila sa atin ay ang anino ng ating Panginoon Kristo, the image of the Lord, of the Son of God. Tayo tagasunod kung tagasunod tayo, kung ano ay tinuturo, yun din nating sinusundan, di magiging kamukha natin yung ating sinusundan. He is our Master. He is our beloved Lord. Minamahal niya tayo ng ganun na lamang. So we follow Him. Sinusunod natin. Sabi niya, huwag ipaghahambog ang mga bagay na yan. Sabi niya, kung may ibig magmalaki, sino ang pagmamalaki natin? Ang Panginoon. Ang ipagmalaki niya'y ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katuwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So mismo, diretso, sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, katulad ni Propeta Jeremias, para sabihin sa mga tao, kung meron kayong gustong ipagmalaki nyo ko, hindi ang sarili nyo. Kasi galing sa akin lahat yan. Siya lamang, He alone deserves all the glory, all the honor, all adoration, all thanksgiving, all majesty. Kung meron kang sasabihin na superlative, ika nga. Ito yung po yung word na sinasabi sa English. Yung sobra-sobrang mga salita, wonderful, magnificent, yung mga ganong words. Sa Diyos lang yun binibigay because there is no real wonderful na tao and magnificent except God. Kasi nasa Kanya na lahat. He owns everything and He's the source of everything. Bakit tayo magmamalaki? The more we know Him, the humbler we become. Lalo tayong nagpapakababa kapag lalo natin siya nakikilala at nalalapit tayo sa Kanya. Tignan niyo po, yung si Propeta Isaias, nung makadaop palad niyang Panginoon, makita niya. Sabi niya, sabi niya, I am a man. Sabi niya, ako ay isang taong makasalanan at ako ay nakatira sa kalagitnaan ng mga taong makasalanan din. Sabi niya. So, ang nakita niya na napakalaki ng Diyos, tapos siya ay napakaliit. Tapos, meron pa ba tayong pagkakataon na maghambog, magmayabang? Kaya nga po, alam niyo,
Kapag kami mga taong mayayabang, nangingiti ka na lang. At sa iyong sarili, nangingiti ka, Lord. Ang iisipin mo na lang, Lord, sana po itong person na ito, itong taong ito, makilala ka niya. Kasi sa totoo lang, walang sino mang taong pwedeng magmalaki. Kahit yung kakayanan mo, kahit na yung abilidad mo, kahit yung lakas mo, galing sa Diyos. Diba sabi niya? Kaya nga, anumang bagay dito sa mundo, anumang bagay meron tayong ari-arian, meron tayong kakayanan, meron tayong pangalan, kung ikay kilala, kung ikaw the more na kailangan magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi nga, kailangan makita nila sa atin ang Panginoong Kristo at hindi ang ating sarili. Kaya nga, So, nagsimula lang doon. Huwag magmamalaki. Dapat ipagmalaki ang pagkakakilala at pagkaunawa sa Diyos. Sapagkat sa Diyos nanggagaling ang kabutihan, katarungan, katuwiran dito sa sanlibutan. Di po ba? So, balik. Ngayon naman, sa bagong tipan, 2 Corinthians chapter 10. 2 Korinto, 10 kabanata, talatang 18. 2 Corinthians chapter 10 verse 18. 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Sa ating pangunawa, hindi yung tinataas mo yung sarili mong bangko. Sinasabi mo kung ano mga bagay na nagagawa mo, ang mga pagtulong mo, ang mga pagbibigay mo sa kanila, halimbawa ng trabaho, kung ikaw man ay politiko at itong taong ito ay pinili mo para magtrabaho, ngayon pinagmamalaki mo sa kanya. Kung wala ako, hindi ka nagkatrabaho, hindi ka nagkaroon ng ganyan. Alam niyo po, ang sinabi ng Panginoon, kung makatutulong tayo sa iba, nagagalak ang Diyos. Pero wag nating ipagmamalaki na dahil sa binigyan natin sila o meron tayong ginawa sa kanila, pwede na tayong magmalaki at pwede na natin silang tignan ng pababa. Di po ganun ang sabi ng Panginoon. Ang tamang pagkakakilala sa ating sarili ay galing sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga anumang bagay na ating nagagawa ay bilang pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Diyos na siyang nagbigay ng kakayanan sa atin para magawa natin ang mga bagay na pinagagawa niya. Kaya, ito pa po, lalo na ang Pilipino ganito. Pinauutang niya ng loob ang mga bagay na nagagawa niyang mabuti. Huwag na huwag po. Nakukuha niyo po yun. Kung may nagawa kang mabuti sa iyong kapwa, purihin ang Diyos. Kung may naitulong ka para umangat siya, purihin ang Diyos. Kung pinanalangin mo siya at gumaling siya, purihin ang Diyos. Kahit na anong bagay na iyong nagagawa outside of yourself, ay sa Kanya ang kapurihan at kaluwalhatian, hindi sa atin. Kung nagawa mo yon at pinasasalamatan ka nila, tanggapin mo yung pasasalamat, but give the glory to God. Thank you. Pero sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, hindi sa atin. We don't take it. Kapag tayo pinupurit, tinatanggap natin, galing-galing ko talaga. Wala pong ganon. Sa isang mananampalataya, kapag sinabing magaling ka, maganda ka, may kakayanan ka, lahat, narinig mo yon, salamat, sabihin mo salamat, pero iyan galing lahat sa Diyos. I give God all the glory. Binibigay ko sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. He deserves it. Dinideserve ng Panginoon na siyang parangalan natin sapagkat galing sa Kanya ang lahat ng iyan. Kaya sabi niya doon, tingnan niyo po, basahin natin uli, 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Ang pinararangalan ng Diyos ang mga taong karapat-dapat sa Kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Ang ibig sabihin nun, yung nagpapakababa ang itinataas niya at yung nagpapakataas ay ibinababa niya. Katulad ng dyablo,
Nagmamataas siya. Gusto niyang palitan ang Diyos. Gusto niyang umupo sa luklukan ng Diyos. He is also a created being. Siya rin ay nilalang. So wala siyang may pagmamalaki. Walang may pagmamalaki ang dyablo. Kaya nga sabi niya, I will ascend. I, sabi niya. Ako, sabi niya. Kapag lagi nating binabanggit, ako, umiwas na tayo kapag ang tao laging sarili niyang tinataas niya. Ako ginawa ko ito, ako tinulungan ko yung ganyan, ako ginawa ko yun, ako ginawa ko. Alisin na po natin yung ako. Ako. Gawa ko ito. Huwag na po natin ipaghambog. Let God do it for us. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa para sa atin, sapagkat ang nagpapakababa ay itinataas niya, pero ang nagpapakataas ay ibinababa niya. Kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Tignan niyo po, ano ang halimbawa niyan sa Biblia? Si Nebuchadnezzar. Tandaan niyo po, sa book of Daniel, siya ang he is the head of gold. Pinakamarangya, makapangyarihan at that time, lahat na. Sinabi sa kanya ni Propeta Daniel, kasi nakapanaginip si Haring Nebuchadnezzar ng isang puno na malabong, malawak, luntian lahat, pero pinutol. Tapos sabi ni Propeta Daniel, kayo po yan, yung punong yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong maghambog sa inyong sarili. Warning po ito ng Panginoon sa inyo. Kung hindi, sabi niya, puputulin ng puno at ibababa kayo ng Panginoon. Narinig lamang yun ni Nebuchadnezzar, yun ang pagkatagalog. Narinig niya. Na-warningan siya. Pero hindi niya yun pinag-isipan ng mabuti. And one day, nandun siya sa taas ng kanyang palasyo, ipinagmamalaki niya ang lahat ng bagay na kanyang nagawa. Immediately, nagkaroon siya ng mental, nawala siya sarili, he became crazy. And for 7 years, he acted crazy. Humaba yung buhok niya, humaba yung mga daliri niya, nagkagula-gulanit ang itsura niya, until he will recognize that it is only God, ang lahat ng bagay na iyon ay galing lang sa Diyos. So, naranasan niya ng masakit, ika nga, na siya ay sa 7 taon ay parang isang hayop, isang animal. Kumakain siya, pati grass, kinakain niya. He was degraded, talagang ibinagsak siyang ganun. Alam niyo po, in modern society natin ngayon, archaeologically, ibig sabihin sa archaeology ay kanilang hinuhukay yung bagay na iyon, yung ginawa ni Nebuchadnezzar, that is in Iraq. It is all ruins. Ibig sabihin, nasira na. Dumaan na ang kapanahunan, sa atin ang kapanahunan. Nasaan ang ipinagmamalaki? Wala na. Nabaon na sa ilalim ng wind and storm and sandstorm and lahat. Kailangan hukayin para makita lang. As a proof na ito ay totoo noon, pero wala nang halaga ngayon. Kaya nga po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, yung nagpapakababa ang siyang itinataas niya. Si Daniel, naranasan din niya yan. Gusto siyang patalsikin sa kanyang posisyon sapagkat nais ng hari na ibigay sa kanya ang pamamahala sa lahat. Second in command, katulad din ni Joseph. Pero may mga taong hindi natutuwa. Wala silang masabi laban sa kanya, pero ano ang ginawa nila? Ang patungkol sa kanyang relasyon sa Diyos, ang hinipo nila. Doon sila nagkamali ng malaki. Si Daniel, sabi niya, hindi ako mape-pressure ng sino mang tao na hindi manalangin sa Diyos for the next 30 days. I will still pray. Mananalangin pa rin ako. It's his life. Yun ang buhay niya. Na siya'y mayroong magandang relasyon sa Diyos. He knelt down and he prayed.
Tapos isinumbong siya sa hari. Anong ginawa? 'Di ba? Itinapon siya sa mga leon. Did the lions kill him? No. Overnight, nandun siya. Gutom na gutom ang mga leon. Pero, binusalan sila ng Panginoon. Hindi sila makakagat sa kanya. And he was unharmed. God saved him. Dahil pinatunayan ng Diyos, ang tao na mayroong magandang relasyon sa kanya, kahit na anong gawin laban sa kanya, ipagtatanggol pa rin ng Panginoon. Kaya nga, kinuha siya magmula doon sa lion's den, ika nga. At sino yung pumalit? Yung lahat ng masamang intention sa kanya, yun lahat ang kinain ng mga leon. So kung ano ang kanilang binalak laban sa kanya, bumalik sa kanila. Sapagat ang Diyos, hindi natin siya mapaglalalangan. He knows everything. Kaya nga, tayo ay nagtatapat lagi sa Diyos, hindi sa tao. Bago tayo magtapat sa tao, kailangan tapat tayo. We are honest, we are truthful. Lahat ng bagay na yan, sa Diyos muna. God sees our heart. Naranasan nyo po, narinig nyo po yung mensahe ng Sunday. It's about the heart, the core of our being. Yung secret, in the secret place ng ating buhay, na walang ibang nakakaalam doon kundi ang Diyos. Kaya nga, kung iniisip natin may pagmamalaki na tayo, malaki ang pagkakamali natin kapag iniisip natin meron na tayong may pagmamayabang o may pagmamalaki. Kaya nga, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ito'y punong-puno ng kapakumbabaan. So, ganun din, ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, ang kakayanan, lahat ng bagay, ay kasama ang kapakumbabaan. Hindi nawawala yun. Ginagawa mo ang ginagawa mo dahil nais mong sumunod sa Diyos, magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya, even in the secret place of your own heart, God knows na ginagawa mo yon para sa kapurihan niya at hindi para sa tao. If people will recognize your work, praise God. If not, praise God. Kinikilala man ng tao ang ginagawa mo, purihin ang Panginoon. Hindi nila kinikilala, purihin ang Panginoon. It does not matter. Ang hinihingi ng Panginoon Diyos sa atin, ang makita niya sa atin, sa ating buhay, sa ating pag-iisip, sa ating mga decision, sa ating mga salita, sa ating mga gawa, everything ay lagi. Dahil what motivates us is the love of God towards us and love our neighbors as ourselves, and we should remain humble no matter what we have accomplished here on earth. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabi pa niya, nabubuhay ako hindi para sa aking sarili. I am crucified with Christ, sabi niya. Naipako na ako kay Kristo. Ibig sabihin, his old life, ipinako na niya doon, isinabit na niya doon, ayaw na niyang balikan. He's a new Paul. He's a new Saul. Siya'y bagong nilalang. Sabi niya, nevertheless, sabi niya, I live. Gayunpaman buhay ako. Praise God. Diba? Yet not I. Subalit hindi ako. Siya, sabi niya. But Christ liveth in me. Ang Panginoong Kristo ang siyang nabubuhay na sa akin. At ang buhay na ito and the life that I now live in the flesh, at itong buhay kong ito na nakikita nyo, nadadama nyo, naririnig nyo, I live for the Son of God. Ipinamumuhay ko yan para sa Diyos na siyang nagligtas sa akin at nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. It was a complete turnaround, 360 degrees, kung masasabi natin yun. He turned around completely. Bakit? Nung na-encounter niya ang Panginoon sa Kristo, he was never the same again. Hindi man tayo maging apostol, hindi man tayo maging kilala, pero nakilala din natin ang Panginoon. The same Holy Spirit na ibinibigay niya, na nasa Panginoon sa Kristo, yun din ang binibigay sa atin. We all have the same. Lahat tayo meron. Hindi bawas, buo ang binibigay ng Diyos. Kaya nga, sabi niya dito, pinararangalan ng Diyos ang mga taong karapat-dapat sa kanyang, dahil sa kanyang kababaan
at hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Kaya napakabuti po ng Diyos. Isa pang talata. Praise God. Philippians chapter 2 verse 3. So ulitin ko lang ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pinararangalan ng Diyos ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3. Sinasabi po ng salita ng Diyos, Philippians chapter 2 verse 3. Sabi po, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ito na naman po. Kaya alam niyo po talaga, ang salita ng Diyos, diretso lang sa atin. Sasabihin at sasabihin sa atin kung ano ang tama at mali. Kung paano natin gagawin. O yan. Ulitin natin, Philippians chapter 2 verse 3. Huwag. So sinabi niya, huwag. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. So gumagawa ka ng maganto, tumutulong ka sa ganyan, ganyan. Para lang may masabi ka na meron kang community work, ginagawa mo ito, talagang tumutulong ka, ganyan. Diba, yung mga sumasali sa mga public pati na yung mga beauty contest, diba? Pati na rin sa politika, lahat. Meron pinapakita na ikay tumutulong, gumagawa nito. Kaya tinitingnan mo, tinutulungan mo yung mga tao. Pero anong motivation mo behind that? Ba't mo ginagawa yun sa likod nun? Para, pag ikaw ay nandun na, meron ka naman pagmamalaki, tumutulong ako ganito, ginawa ko, ganyan, mga accomplishment ko, ganyan. Kaya nararapat akong nasa pwesto. Hindi po ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Yan nga, ganyan laging strategy ng tao. Pinupuri yung sarili, tapos dinadown yung iba. Hindi po ganun ang style ng Diyos. Kaya kapag ang style mo, ipinagmamayabang mo ang kakayanan mo, pera mo, ganda mo, kayamanan mo, kakayanan mo, kung ano, that's nothing. Wala yun. Before the eyes of God, that's garbage. Pero, kapag ang sinasabi mo ay ang mga bagay na makabubuti at totoo yun sa puso mo, malalaman din at madadama ng tao yun. Di ka lang nagmamayabang, kala mo kung sino ka. Walang magsino-sino dito sa lupa. Pare-pareho tayong binigyan ng hininga ng Diyos. We all eat the same. Lahat ng tao kumakain. Hindi ka exceptional, hindi ka nakakain. Tsaka lahat tumatanda, lahat ay mawawala dito. Anong may pagmamalaki natin, di ba? Kahit na yung mayaman na mayaman, kahit ma-impluwensya ka all over the world, meron ka ring hangganan. Kahit gaano ka katanyag, gaano ka ka-powerful, merong hangganan yun. Ang Diyos, walang hanggan. Forever and ever siya. Kaya nga, may tuturing natin na yung mga turo niya at pagsaway niya sa atin, yun ang totoo. Yun ang makakagising sa atin. Ay, ganun pala yun. Hindi pala dapat ito, hindi pala dapat yun. I'm so sorry, Lord. Kasi, ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, yung mayayabang, yung mapagmalaki, yung kung magsalita parang kung sino, magmura kung papaano, yun pa ang gusto ng tao. Pero yung may kababaan, yung gumagawa ng mabuti na hindi pinagmamayabang mga bagay-bagay na ginagawa niya, yun ang walang kwenta. Kaya nga po, these are already the signs of times. Kaya nga, gumawa lang tayo sang-ayon sa sinabi ng Diyos, and the Lord will do the rest. Yung mga nagpapakababa, yun ang itataas. Kaya nga sabi niya, ulitin natin, Philippians chapter 2 verse 3,
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat. Tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral ngayon. Maraming salamat. Iyong itinutuwid ang aming baluktot na kapamaraanan. Yung sinasabi ang totoo, sapagat ang katotohanan ito ang magpapalaya sa amin. At kapag kami malaya, magiging malaya rin kami sa paggawa ng mabuti at hindi na rin namin pipiliin ang masama at ang kadiliman. Maraming pong salamat, Lord. Magdedesisyon kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mas gusto namin ang nasa panig mo, aming Diyos. Mas gusto namin ang nasa panig ng kaharian mo. Kaharian mong punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan. The fruit of the Spirit. Punong-puno ka ng pagmamahal sa amin na hindi mahaliri. Nagpakababa ka. Sabi nga po, ikaw na rin, Panginoon, ang tunay na may mababang kalooban. Sinabi mo pa nga, kung itutuloy namin ng Philippians chapter 2, verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Yun ang sinasabi mo, Lord. Ipagmalasakit namin ang kapakanan ng iba, hindi lamang aming sarili. Magpakababa kami tulad ni Kristo Jesus. Philippians chapter 2, verse 5. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang iyon. Karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Lord, meron po kaming sinusundan. Meron kaming mabuting halimbawa na ikaw na Diyos na nagkatawang tao ay nagpakababa. Inalis mo lahat ng iyong mga karapatan mo. Nagpakababa kang tulad namin na isang tao. Nilimitahan mo lahat ng bagay na ginagawa mo. You also have to sleep, to eat, you have to walk. Nangaral ka, nagturo ka, nagpagaling ka, and ultimately, binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Ikaw ang napako sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng lahat ng aming kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami nilinis mo. At dahil sa mga latay at sugat sa iyong katawan, kami nagsigaling. Kaya nga, anumang bagay na meron kami ngayon, ay dahil lamang sa iyo at sa iyong kabutihan. Kaya nga, tunay na wala kaming may pagmamalaki. Pagkat ikaw na Diyos na nagkatawang tao, dinaanan mo ang lahat ng dinaanan ng isang tao, hindi ka lang nagkasala. You are the sinless and the perfect Lamb of God. Kaya nga, kung kami tagasunod, sumusunod kami sa iyo, magagawa namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nauna ng gumawa nun para sa amin. We can do all things through Christ who strengthens us. Lord, ipaunawa niyo po ng mabuti ito sa bawat isa sa amin. Lumawak pa ang iyong kaharian sa mas maraming mga tao maapektuhan ng tamang effect, ika nga. That we will be affected by your love, your joy, your peace. We will turn around completely, ika nga. Magbabago ang aming buhay, magbabago ang aming pananaw, magbabago ang lahat ng bagay dahil narinig na namin, natutunan na namin na kayo ang pinakamataas naming halimbawa. Maraming pong salamat, Amang Diyos,
Sa pangalan ng Panginoon Kristo na aming Panginoon, tagapagligtas, manunubos, tagapagtanggol namin, tagapanalangin namin sa langit, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang turuan kami ng lahat ng iyong salita ay totoo at hindi ka nagsisinungaling. Maraming salamat po. Amen. Tanggapin ang lahat ng bagay na ibinibigay ng Panginoon sa Kristo. Angkinin ang mga natatanging mga kaugalian upang makita sa buhay natin ang katotohanan tayo ay na kay Kristo. Tanggapin ang mga biyaya at pagpapala na makapanagumpay araw-araw sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at manunubos. Tanggapin ang kagalingan sa mga may mga karamdaman. Tanggapin ang biyayang makapanagumpay araw-araw. Tanggapin ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa Kristo sapagkat sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. God bless po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon, nandyan kayo. Salamat po, Sister Evelyn Oblea, Sister Edwina Katap Manikag, Sister Norma Limon, Sister Mariat Carlos. Ayan, yung hindi ko po nabanggit kaninang mga pangalan. Salamat po, andyan kayo. Sister Flor Gutierrez Bagang, ayan. Sister Rowena Di Manalo, ayan. Salamat po, andyan kayo. Thank you po. Yung mga iba, nag-greet ko na po kanina. Thank you so much. Sister Irene Javier Bautista, ayan. Maraming salamat po. I'll see you tomorrow. Let Jesus reign. Maghari ang Panginoon sa Kristo sa bawat buhay natin. God bless. I'll see you tomorrow. Smile. Jesus loves you.